ang pagkakaroon ng mga vices o bisyo na nakakasira sa katawan, hindi lang sigarilyo, alak o ano paman, kahit gluttony, diba? At lahat ng bagay na nakakasira sa ating katawan ay naging kasalanan kahit ito'y kalayaan natin dahil sa bagay na ito. Tandaan niyo na po ba yun? Kaya minsan sabi nila, wala namang sigarilyo sa Bible kaya hindi bawal. Wala namang, diba? So, etc. Mga dahilan. Diba? Pero, hindi po yun eh. Kundi sabi niya, kayo ang templo ng Diyos. Imagine yung tayo na napakarumi, tinahanan ng isang banal na espiritu. Diba? Yun palang maisip mo. Diba? Sana mapahalagahan natin, ma-appreciate natin. Diba? Nung isang banal ay nanahan sa isang marumi. Yung napakalinis ay nanahan sa isang marumi. Kaya paggalang yun, respeto, pagtanaw ng utang na loob. Diba? So, yun ang dahilan. Okay? Kaya wag na tayong magdebate kung pwede bang alak. Diba? Yung iba, pakunti-kunti lang naman, pastor eh. Okay, mamaya kunti-kuntiner na. Diba? Minsan-minsan, siyam-siyam na. Diba? So, yung mga ganong bagay. Kahit naman hindi lang yun, hindi lang tayo nakapokus sa shabu, ano pa man, mga vices. Kahit din naman sa pagkain, di ba? So kung lahat na nakakasira, pwedeng nakasira. Kasi sabi niya, if anyone destroys God's temple, sino yung temple na binabanggit diyan? Templo? Yan yung tayo, yung ating katawan na pinananahanan ng banal na espiritu. Sabi, God will destroy. God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. Kaya sa Bible, kahit sa Old Testament, sa Revelation, sabi doon, kasama sa mga ibubulid sa kadagat-dagatang apoy, yung mga manlalasing, nasinggero, yung sinabi niya. Bakit? Kasi sinisira nila yung templo ng Diyos. Diba? Alagaan yan, hindi para, yun yung dapat maintindihan natin. Okay? So, yan, tayo ang templo, sabi niya, ng banal na espiritu. Bakit? Kasi nananahan sa atin. Kaya, once na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, naniwala tayo sa Kanya, yung banal na espiritu nananahan sa atin. Kaya nga sabi niya, di ba, sa acceptance natin na tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas, manahan ka sa akin, di ba? Yun yung banal na espiritu na nananahan sa atin. Kaya sabi ni Jesus, may promise siya na, ano sabi niya? Pag alis niya, ang papalit sa kanya ay ang comforter. Yan. Kaya kung mayroon tayong banal na espiritu, kung talagang totoong tumanggap ka sa Panginoon, maranasan mo yung comfort ng Diyos, yung pagdamay ng Diyos, yung sinabi niya at pangako niya na I will be with you, nor forsake you. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Maranasan natin yun dahil sa banal na espiritu. Kaya sabi niya, ang banal na espiritu na ito will comfort you and remind you, sabi niya, to all truth, lahat ng mga katotohanan. Kaya ang pag-intindi, pag-memorya o etc. sa Bible, hindi yan pataasan ng IQ. Palapitan ng relasyon sa banal na espiritu. Bakit? Kasi siya yung magpapaalala sa atin. Siya yung magre-remind sa atin, magtuturo sa atin ng mga bagay na totoo. Diba? Kaya kung minsan nagtataka tayo, bakit siya napakagaling niya sa Bible? O bakit siya napakagaling sa ganito? Ako, ganito, ganyan, mataas pa yung IQ ko. Kasi hindi naman yun ganun eh. Diba? Hindi yan pataasan ng IQ, pataasan ng ranggo ng napag-aralan, o ano pa mang degree. Diba? Ngayon nga, sa La Union noon, siyempre, pioneering kami. Ang dami naming mga Bible study. Alos araw-araw, minsan 2 beses, 3 beses. Minsan nakakapagod din. May youth akong kasama, babae pa, estudyante sa Bible school. Sabi ko, ikaw naman. Sunod na bahay tayo, ikaw naman. Ay, hindi ko alam, meron palang abogado doon, na-attend, siyang nagturo.
Hindi naman namin alam na abogado yun. Kaya sabi niya, ano bang pinag-aaralan mo? Sabi niya doon sa kasama kong kabataan na babae. Bata pa yun. Sabi niya, ano bang pinag-aaralan mo? Bakit ang galing mo sa Biblia? Ako, abogado na ako. Binabasa ko, hindi ko pa may maintindihan. Diba? Kasi yun ang totoo. Bakit? Hindi dahil magaling tayo, but because of the Holy Spirit. Yan ang trabaho niya sa atin. To comfort, sabi niya, and to remind to all truth. Sabi niya, lahat ng katotohanan ipapaalala sa atin. Yan, ituturo sa atin. Diba? Yun. Kaya, walang Kristiyano, wag yung idadahilan niya na walang Kristiyano na hindi pwedeng mag-share ng gospel o ng salita ng Diyos. Kasi kung ano yung naranasan mo, hindi yung kung anong gaano ka kagaling. Hindi ang issue dyan. Ang issue, ano yung naranasan mo? Diba? Kaya minsan sabi, hindi kasi ako marunong mag-share. Anong hindi marunong? Ibukay mo yung bibig mo. Diba? Magsalita ka. Kasi ang espiritu ay hindi yan magmamanifest na walang physical body. Right? At ikaw yun. Diba? Kaya ang masamang espiritu, hindi rin makakapag-manifest kung walang physical body. Kaya ang ginagawa, pumapasok siya sa physical. Kaya tayo ngayon, banal na espiritu nasa atin, siya yung magmamanifest. Diba? Kaya ang gagawin natin, sabihin natin. Ibuka mo ang bibig mo. Kaya sabi sa Luke, sabi niya, darating ang panahon, maraming magtatanong sa inyo. Nabasa niyo na ba yun? Sabi niya, sa huling panahon, maraming susupla sa inyo, maraming makikip, etc., etc. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala, hindi kayo ang magsasalita. Kundi ang banal na espiritu. At pag siya nagsalita, hindi nila yon, ano bang tawag doon? Yung parang maku-question. Diba? Hindi nila makukontra. Meron nga member dito noon, Bisaya siya, tagal na sa Manila, Tunto pagyapon. Tama ba yun? Ang tagal na, ang hirap magtagalog. Ganyan. So, nalipat sila ng Cavite hanggang sa, ayan, nagtatrabaho siya sa Pierre. Gustong-gusto niya mag-share ang problema, Bisaya. Ay, mahirapang magtagalog. Pero, pinagtataka ko, pastor, sabi niya, kapag nagsishare ako, diretso yung Tagalog ko. Pag Biblia ang sinishare ko, yung salita ng Diyos. Kaya yung mga kasama daw niya sa Pierre, minsan nagtataka, ba, galing mo mag-Tagalog ah. Pero mamaya, nagbibisaya na naman. Ba't nagbibisaya ka na naman? Kaya sabi ko sa kanya, because of the Holy Spirit. Nung una, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, imposible naman. Pare-parehas lang naman ang titik, A, B, C, D, E, F, G. Di ba? Tama? Hindi naman nagbabago yan eh. Kahit saan mo ilagay ang papel, parehas lang. Tama? Eh, hindi ako makapaniwala talaga. Nung pumunta ako ng Mountain Province, may sabi nila, iyan, pastor, ang alam niyang basahin lang, Biblia. Maliban doon, wala na. Imposible naman yan. Di ba? Pare-parehas lang naman yung titik eh. A, B, C, D, E, F, G, kahit saan mo ilagay yan, abakada, igaha. Kahit saan mo isulat, di ba? Yun lang naman eh. Pero napatunayan ko, oo nga. Pag pinagbasa mo ng dyaryo, ng ibang libro, hindi niya kayang basahin. Pero pag Biblia, nababasa niya. Eh sabi ko, sige nga, basahin mo nga yan. Baka mamaya, memorize mo lang, di ba? Dinadaan mo lang ako sa, baka pukit na memorize mo lang. So, bubuklatin ko. Ako magbubuklat sa Bible. Tapos papabasa ko sa kanya. O ito, basahin mo nga yan. Ba? Nababasa niya. And siyempre, Mountain Province yun, Ilocano yung national parang kandon, language, salita. Kaya Ilocano yung Bible. Pero alam kong basahin. Ilocano ako eh. So, kinuha ko yung dyaryo, pinabasa ko sa kanya, ito, baka naman, 1, 2, 3 mo lang ako ha. O, basahin mo nga to. Hindi niya mabasa. Ano ba yan? Ito, mas malaki. Malaking letra. Mabasa niya, pero
Parang hirap na hirap. Kaya sabi ko, iba talaga pag may banal na Espiritu. Kaya sabi niya sa akin, kwento niya, naranasan daw niya yon noon. Siyempre, dahil grade 1 lang ang inabot niya, no read, no write pa siya. Diba? Ano? Kakanta ba yun? Hindi marunong magbasa, magsulat. Kaya nga siya, pirma lang guwit-guwit lang na ganyan. Pag boboto, signature lang. Tingnan ko yung signature mo, ganun-ganun lang. Hindi niya alam sulat pangalan niya. So, nasan daw niya yun, siyempre nagpe-pray siya, sabi niya, Lord, gusto ko magbasa ng Bible. Ay, hindi nga siya marunong, grade 1 nga lang, hindi pa natapos. So, dumating yung panahon, yung nag-worship siya, na puspos siya ng Banal na Espiritu, na filled siya ng Holy Spirit. Then, gusto na rin mag-pray, di ko alam, parang gustong magbasa ng Bible. Hanggang isang araw, nagulat na lang daw siya, nababasa niya. Naintindihan niya. Yung binabasa niya, sabi niya, tawagin niya yung asawa niya, tingnan mo nga kung tama yung binabasa ko. Kung tama ba yung pagkabasa ko doon sa nakasulat. Tama naman marunong ka na magbasa. Nung nagbakasyon naman ako sa Mindoro, naalala ko lang tuloy. Nagbakasyon ako sa Mindoro, yung pastor doon sa barangay na kung saan yung mga tita ko ay nandoon. Siyempre, alam nila na pastor ako. Pagdating ko doon, excited na yan. Hindi na ako tinantanan. Siyempre, talagang pagbigyan mo na. Nag-share ako, nag-preach ako. At nakausap ko yung pastor. Sabi niya, tuwang-tuwa siya. Ano mga kwento niya. At meron daw siyang inatinan na seminar dito sa Manila. Inisponsoran siya. Kaya nakapunta siya. At nagulat siya pagdating niya, puro mga foreigner yung mga speaker kasi international kwan pala yun. Kaya gusto nilang makapunta siya, maka-experience. Ang problema, mga foreigner lahat yung mga speaker. Kaya sabi, wala ba namang Pilipino? Diba? Hirap na ako mag-Tagalog, makaintindi ng Tagalog hindi pa. So, sa madaling kwento, ganun nangyari. 3 gabi. 2 gabi, wala, inantok lang siya. Hindi maintindihan Tatango-tango na lang siya. Pag nag-amin sila, amin na rin siya. Taas kamay. Taas kamay, taas na rin ng kamay. Tayo, sige, tatayo. Gaya-gaya na lang. Pero sabi niya, ano ba naman to Lord? Sabi niya, yung inisponsoran ako, nakakaiya naman. Di ba? Mahal ng binayad sa akin, binayad sa hotel, tinulugan ko. So nag-pray siya, sabi niya, dapat ngayong last night, Panginoon, mangusap ka naman, yung maintindihan ko naman. 2 gabi na, inantok lang siya, maghapon na seminar, ganun pa rin. Diba? Sabi niya, last night na, wala pa akong naintindihan. So nag-pray ito talaga. Nung session na daw, last night, huling service ng gabi, naintindihan daw niya, pumapasok daw. Parang nagtatagalog yung speaker pero negro. Negro na English. African-American siya. Sabi niya, that's the work of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, naniniwala talaga ako sa Banal na Espiritu. Siyempre naman, pastor ka na Doon ko lalong napatunayan kung totoo that the Holy Spirit, sabi niya, is a master teacher. Siya talaga yung ating guro. Kaya pagdating ko dito, talagang 2 linggo kong senior yun. Isang sermon lang na napakinggan ko. Kasi yun talaga naintindihan ko Siyempre, alangan naman, di ba? Pupunta siya sa church niya, sabi niya, anong seminar natutunan mo, pastor? Wala. Di ba? So, anong sabihin na nag-sponsor sa kanya? Kaya nung pumunta siya, pagdating niya, ito yung natutunan ko sa seminar, 3 araw, 3 gabi. Isang sermon lang. Pero 2 linggo niyang sinermon. So at least mayroon. Diba? Ang sinasabi natin dito ay, yan ang trabaho ng Banal na Espiritu.
Kaya magpapaalala sa atin. Kaya napakahalaga, alagaan natin yung kanyang tahanan. Kung kayo nakatira sa isang mabahong lugar, tatagal ba kayo? Isang maruming lugar, tatagal ba kayo? Kayo na likas na malinis? Di ba? Siyempre hindi. Kaya hanggang ngayon, debate. Di ba? Ano ba? Umaalis ba ang banal na spirito o hindi? Katulad nangyari kay Saul noon. King Saul, di ba? Alala niyo yun? Umalis daw ang banal na spirito sa kanya. So, sa atin ngayon, ano ba yun? Pero alam niyo, sa banal na spirito, may 3 kasalanan na nagagawa natin. Maliban sa blasphemy. Pang-4 na yon. Una, grave. Ephesians chapter 4 verse 30, kung hindi ako nagkakamali, don't grave the Holy Spirit. Nalulungkot siya. Kasi spirito siya is a person. Diba? Hindi siya kapangyarihan lang o ano, so nalulungkot siya. He's grave. Nalulungkot siya. Lying of the Holy Spirit. Nagpagsisinungaling sa banal na spirito. Kahit alam niya, pero nagsisinungaling tayo. Alala nyo kay Peter? Grabe noon. Buti na lang, hindi ganito ngayon ang move ng Holy Spirit. Yung mag-asawa na si Sapphira, di ba? At saka sino yun? Akira ba yun? Ayan. Pasok sila. Sa may pinto pa lang. Bumulagta na. Diba? Bakit kayo nagsinungaling sa banal na spirito? Sabi ni Pedro, bulagta. Diba? Kasi nagbenta sila ng lupa't bahay, ganun noon, dahil revival, last days. So sabi nila, ibigay natin. Gumaya sila sa mga gumawa. Kaya wag yung kayong gaya-gaya. Diba? Kung ano yung conviction sa inyo, guidance sa inyo ng Holy Spirit, kaya lahat ng testimony, hindi porkit ginawa niya, gagayahin mo na din, tapos mamaya sisihin mo ang Panginoon. Diba? Banal na Espiritu. Kung yan ang kaya ng faith mo, let be. Huwag kayong gaya lang ng gaya, dahil ginawa niya, gagawin ko din. Nag-testimony si Kuya Pedro. Diba? Nagbigay ako ng bagong kotse. Napalitan 2 kotse. Gagayahin mo din ngayon, di ba? Tapos walang nangyari, nalugi pa yung negosyo mo, ngayon sisisihin mo. Hindi ganoon, di ba? Huwag tayong gaya lang. So, ginaya nila yung mga tao, nagbigay din sila. Di ba? Ito yung tinatawag nila na apostolic giving. Yeah? May mga apostolic handshake, apostolic giving. Yung mga ganyan. Mga Pentecostal handshake pala. Yung apostolic giving. Apostolic giving, binibigay niya na ganyan, walang, ano man tawag dyan? Walang offering box. Iahagis lang dyan sa harap yung pera. O ano man yan, ibibigay. Relo, wallet. Ginawa namin noon minsan yan sa isang hotel. Apostolic giving. Sige, bigay. Bigay ng wallet. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga yung wallet na yun, baka wala namang laman. Meron. $5 saka 1,000. Oh, sabi ko, tingnan nyo nga yan, baka mamaya basura lang yan, walang laman. Grabe ka naman. Tingnan nyo, may nagbigay ng cellphone, relo, may nagbigay ng relo, tag-hauler. Wow. Magkano to? Tuwang-tuwa kami. Ba, no, pinatingin namin, galing palang diviso. Kaya sabi ko, lakas naman ng loob na nagbigay na yun, nakakotse pa. Para bang, kasi, mayaman eh, may kaya eh. Kaya sabi, alangan naman bibili yun ng peke na, diba, ay magkano diba, yung original noon. Kaya sabi, wow. Paano natin bibenta to? Mahal to. Ba, nung ko na, nangalawang na pala. Anyway. Kaya sabi ko, lakas pala ng loob magbigay dahil... totoo yun. Nangyari yun. Mga cellphone. Yung 3310 noon, maliit pa yun, pero tag 8,000 na yun. Mga 10,000 na yun. Yan, nagbigay yan. May 32... Yeah? 5110. Mahaba na.
na cellphone. Ay, mga ganyan, mga kwintas, relo, bracelet. Yan, matindi yung bracelet. Purong ginto, 24K. So, yung mga ganon, yan yung tinatawag na aposto. That time, in the book of Acts, ganon nangyari. Bininta nila, ibigay nila. Ngayon, may gumayang mag-asawa. Sabi niya, binta din natin. Ito sila, pero ano nangyari? Niloko nila. Diba? Nagsinungaling. Kaya sabi nila, hindi kayo sa tao nagsinungaling, sa banal na Espiritu, sa Diyos. Nangisay. Gusto na ba natin yung ganon? Pagdating ng asawa, nagkutsaba kayong mag-asawa, no? Ayan yung mga tao naglibing sa asawa mo, susunod ka na rin, nangisay din. Buti na lang, di ganun ngayon ang banal na Espiritu. That's second. Ba't ba napunta tayo doon? Ay, sa kasalanan. And then, pangatlo, don't quench, sabi niya, in 1 Thessalonians. Huwag nating, yung para bang naglalagablab siya, bubuhusan mo. Hadlangan. Ayan, yun isang mas magandang word doon. Hadlangan ang banal na Espiritu. Nakakahadlang tayo minsan sa bagay na gustong gawin ng Diyos o nag-aalab na banal na Espiritu, so nahadlangan natin. So, yan ang ilan lang sa mga dahilan kung bakit, siyempre, yung banal na Espiritu ay minsan di natin maramdaman. Hindi siya nakakapag-manifest ng maayos. Pero nandyan siya. Kaya sabi niya, nananahan sa atin, tayo ang templo ng banal na Espiritu. Okay? Napatagal na tayo doon. Okay? So, when we say temple, kung sinasabi nating templo, may tatlong klase natin sa Bible ang sinasabi. Una, ito yung place of public worship. Yan. Yung ganito. Kaya ang templo, hindi lang yan naka-address tungkol sa Diyos. Kaya may Temple of Diana, Temple of Baal, diba? Templo ni Baal, yung mga ganyan. Basta place, yan, basta lugar na kung saan yung mga tao sumasamba sa isang entity o sa isang Diyos na kinikilala nila. That's temple. Yun yung general. Especially in Old Testament and even in the New Testament. Nakita ni Pablo, diba? Yung templo saan ba yun? Sabi niya, for the unknown God. Sabi yun, sa Athens. Diba? Sa Greece. Nandun siya. Sabi niya, naglalakad-lakad ako sa inyong lansangan. Nakita ko. Sabi niya, gaganda ng mga templo nyo. At mayroon pa ako nakita. Sabi niya doon, to the unknown God. Sa Diyos na di nila kilala. So, yan ang templo. Diba? Yan yung general na kahulugan. And then, pangalawa, ito yung sinasabi natin. Diba? 1 Corinthians chapter 6, verse 19, and even kanina, sabi niya, ito yung katawan natin. That's the temple. Nananahan yung banal na Espiritu sa atin. Kaya sabi niya dyan, kayo ang templo ng banal na Espiritu. And pangatlo, ito yung pinakamagandang templo sa lahat na dapat hilingin natin. And even Solomon, nung napagawa niya yung templo, ito yung kanyang hiningi. Diba? Sabi niya, yung presensya mo manahan dito. Kaya ang templo ay ito rin yung ito yung lugar na kung saan ang presensya ng Diyos nandoon. Kaya nga sabi niya, 2 or 3 gather together, I am the midst of them. That's the temple. And that is the church. Nananahan. Kaya, naghahangad tayo ngayon ng proyekto patungkol sa ating temple. So, sana hindi lang mapaganda yung building. Dapat maramdaman that every person, di ba, bawat kaluluwa, bawat tao, pag pumunta sila dito, masabi nila, this is the place. Ito yung lugar na kakaiba. Maalala nyo yung Peniel, yung nakita ni Jacob, yung mga tao naglalakad doon sa hagdan na ganyan. Diba? Yung, kaya tinawag niya yun na Peniel, lugar na kung saan nakita niya daw ang Diyos. Diba? There's the presence of God. Diba? Natid niya lahat yung kanyang mga sambayanan, din bumalik siya, doon siya
Nakipag-wrestling pa siya sa Diyos. Alala niyo yun? Dapat ganun ang prayer natin. Ako yung prayer ko Lord, it is useless na kahit maganda yung building, kahit maganda yung church, kung wala yung presensya mo. Kasi where there's the presence, kung nasaan ang presensya ng Diyos, may mangyayari sa buhay ng tao. Mababago yan. Maliligtas yan. Gagaling yan. Kaya meron tayong in the presence of God, di ba? There's... Ano yung sabi doon, Ate Janet? In your presence. Diba? May comfort, may shelter. Diba? So, yun yung sinasabi niya. At, ang pinakamaganda dyan, yan, meron tayong awit, di ba? Yung, ayan. Yan yung kinds of temple pala. So, place of public worship, human body, and then dwelling place of God's presence. So, gaya ng panalangin ni Solomon, yun din ang panalangin ko, panalangin nating lahat, na bawat linggo, bawat tao na pupunta dito, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit yung ibang mga relihiyon, talagang kapag church, talagang very holy yan, di ba? Kasi yun ang kanila, yung lugar. Na hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan, hindi ka pwedeng nakachinelas. Kaya tinanong sa mga Muslim, yung public worship talaga nila, hindi sama yung chinelas. Tama ba, Kuya Pedro? Huh? Naalala ko nga sa tutuban noon, sabi ko, bakit ang daming sapatos dito? Daming mga chinelas. Yung pala, yung loob. Pero mga Muslim pala doon, nakasalampak, nakaluhod, nakatuwad. Sumasamba sa Diyos. Sa kanilang ala. Sa ala. Allah actually means God. Di ba? Tama? So, kaya yung Diyos natin, pwede rin tawaging Allah. Because it's God. So, yun yung klase ng templo. Bakit natin pinag-uusapan to? Yan. Next slide. Pupunta na tayo sa ating yan. The book of Nehemiah, alam natin yung kwento nito. Di ba? Ito yung building the wall of Jerusalem. Noong panahon na ito, nasakop ang Jerusalem at sinakop sila at sinira yung kanilang wall. Noong panahon na ito, ang wall ay napakahalaga sa isang city, sa isang lugar. Kasi kung wala kang wall, katatawanan ka ng mga tao. Kasi defenseless ka. Wala kang kapote-protection. Kaya nga ang Proverbs, si Haring Solomon, sabi niya, ang taong walang pigil sa dila, sabi niya ay parang city na walang wall. Kasi lahat pwedeng pumasok. Kaya ganun din yung dila daw pag hindi napipigilan. Lahat pwedeng lumabas kung wala kang control sa dila. Tama ba? Kaya para ka daw city without wall. Doon niya sinumpara yun. Kasi kapag wala kang wall, lahat yan labas-pasok. Kaya nakakahiya. Kasi ito yung pinaka banner, fortress, parang fortress o ano bang tawag doon? Kung sa atin sana, yung Philippine Airlines parang flag carrier natin. Di ba? Tama ba yun? So, siyang may dala, di ba, ng bansa natin. Kaya nagka-problema no ng, di ba, sabi na, ayusin nyo agad yan. Di ba? Kasi flag carrier natin yan. Tagadala yan ng ating bandila. So, sa kanila that time, ang wall, ito yun yung parang nagdadala sa isang city, sa isang matibay yan. Kunyan, ganito yan, ganyan. Kasi maganda yung wall nila. Kaya tingnan nyo yung wall of Jericho. Jericho is, di ba? Commercial place, mayayaman, mga kilala. Kaya tingnan yung wall nila. Grabe, taas, ang kapal. Sabi ng mga expert, ewan ko kung, ano bang tawag dito? Extreme sila dito o hindi. Pero, sabi nila, ang wall daw nila, yung kapal ng wall nila, pwedeng magsalubong 2 kalesa. So, parang kotse. Ganon kakapal yung wall nila. Mataas pa.
Kaya sabi na, walang pwedeng, kaya napaka-confident sila, napakayabang nila. Dahil walang gigiba. Kasi wala namang missile pa that time. Di ba? Wala pa namang dynamite that time para lagyan mo ng butasan mo. Wala naman. So, ganoon nangyari. So, ang yabang nila. Pero pinabagsak ng Panginoon. But anyway, so, yan yung kahalagahan ng wall. Kaya, nung nalaman ito ni Nehemiah, na bumagsak, sinunog yung wall. So, nagkaroon siya ng, ayan. Para makapagtayo tayo ng wall o para makapagtayo tayo ng temple. Of course, dalawahin na natin. Building at the same time yung sarili natin. Matatag na templo, maayos na templo. Una, kailangan meron tayong burden or sadness. Paano yun? Kapag wasak ba yung templo natin, nalulungkot tayo? Tanong. Pag hindi ba maayos, nakakaramdam tayo ng lot o wala lang. Diba? Kaya sabi niya, I heard this word, I sat down and weep and mourn for days. Nung napakinggan niya ito, dala ng kapatid niya yung balita. Si Hanani ba yun? Tinanong niya, kamusta yung ating lugar? Kasi siya, that time, ay cupbearer ng king. Kamusta yung lugar natin? Kamusta yung mga kababayan? Nako, sabi niya, bagsak ang wall of Jerusalem. Sabi niya, he wept. Nasubukan niyo na bang umiyak? Hindi dahil nasaktan kayo. Dahil nalungkot kayo. Because your wall, diba, your temple, destroyed. Kaya, kung hindi kayo makakaramdam ng kalungkutan tuwing pupunta kayo dito, makikita niyo yung sitwasyon ng building natin, o yung, diba, yung tagal, o etc. Walang sadness, wala kayong sigurado, hindi tayo magkakaisa. Hindi tayo tutulong, hindi tayo makikiisa. Diba? To build the temple. And even to yourself, ay sa ating mga sarili. Kaya sabi niya, one day, si Haring David, ito yung naramdaman niya. Sana maramdaman natin. Nung nasa La Union ako, nag-try kami, ako mismo, sinyalins ako, Bishop Pipito, at kung mag-pioneer tayo, mag-pioneer ka doon sa isang bayan. Sa isang bayan ng La Union. Kasi dalawang church na yung tinulungan ko, parang nag-assist ako, and then nag-pioneer, and then in the grace of God, natayo naman. And then napunta ako doon, mag-isa ako. Pupunta lang sila doon paglinggo, sinasamahan ako, tuturo kami ng mga bata, etc. Wala ako naiiwan doon. 3 Sundays siguro, almost a month. Ako lang doon. Hindi ako pwedeng iwan, parang gano'n. Nangyari, wala akong fellowship kasi mag-isa lang ako. Pagdating na ganyan, magtuturo ng bata, uwi na yun, naalis na, iwan na naman ako. Hindi ako nakapag-church, hindi ako nakapag-fellowship as is. Nagpe-pray lang ako, and then pupunta ako, mimigay ng pamphlet, nagpagkwentuhan sa mga tao. Di ba? I tried the best that I can. And then, nalungkot ako. Wala akong, parang na-miss ko magtaas ng kamay, na maraming kasama. Yung mga ganon. Yung mag-amen, di ba? Na mayroon ka naririnig na nagsisermo, nagsishare. Nalungkot ako. Kaya, nung tapos na kami magturo ng mga bata, hindi na ako aalis dapat. Umalis na yung kasama ko. Umalis na sila. Sabi ko, kasi atin na naman sa church naman. Umalis din ako. Pumunta ako dun sa church nila Bishop Pipito. Nagulat siya. Sabi, ba't nandito ka? Sabi niya, wala, nalungkot ako dun eh. 3 linggo na akong walang church na gathering na ganito. Tawa siya, oo nga eh.
Kaya sabi ko, kamusta na kaya si Apollo doon? Ano na kayang, diba? So, pumunta ako doon. Nag-church ako, nakishare ako, nagkuhan ako doon. Ang point ko dito, kamusta kapag hindi tayo naka-attend ng church? Di ba? Parang wala lang. Di ba? Kaya nga nung, kailan ba yun? Pandemic, di ba? Dinadaan ko na lang, pupunta na lang ako dito. Magpipray, kahit wala kang, di ba? Kasi wala kang kasama, di ba? Sila Justin, yan. At least may nakikita ako. Pupunta ako dito, kahit bawal. May dahilan naman ako, hindi. Meron naman akong trabaho sa Pierre, etc. Kaya ganun ko. Pero one reason lang yon. But I feel sad. Di ba? Nakakamdaman ko yung lungkot. Diba? Kaya kung ganun tayo, di ba? Punta ka sa simbahan, wala. Pag Sunday, parehas lang. That's dangerous. Delikado yan. Baka nagkukunwari ka lang. Di ba? Kapag bilong ka sa isang pamilya, mahal mo ang pamilya mo. Di ba? Natutuwa ka umuwi. Tama? Masaya ka. Lalo na kung may mga reunion, di ba? Makita mo yung mga kamag-anak mo. So, ganun din sa church. Ganun din sa pamilya natin. Spiritual. Okay? Kaya, si Haring David, grabe yung sinabi niya. Kaya, no wonder why, hindi ako nagtataka kung bakit kahit maraming kapalpakan si David, ay isa siya sa mga great king at tinabihan pa siya, a man after God's. Ikaw sabihan ng ganun ng Diyos. Di ba? A man after God's own heart. Hindi tao ang nag-address sa kanya doon. Hindi sinabi niyo, "Hoy David, you're a man after God's own heart." Hindi ganun. Diyos mismo nagsabi sa kanya. Minsan madali lang ganun. Oy, tawagin mo ako, propeta ako ha. Oy, bishop ako ha. Oy, pastor ako ha. Pero hindi tao ang nagbigay sa kanya ng ganong address. Diyos mismo. Bakit? One day spent in your temple is better than 1,000 else. Anywhere else. Diba? Meron tayong awit na ganyan. No? 1,000 days cannot compare. One day in your court. Are you long for the court of God? Diba? Meron ba tayong ganon? David sabi niya, grabe. Isang araw lang. Kumpara sa libo-libo. Tayo pag linggo. Diba? Alam natin, time of worship. Anong mas pinipili natin? Pumunta sa anywhere else? Saang lugar? Sa sinihan? Sa... Hindi nga yan ang kinuha kong version. Yung kinuha ko, place of wicked. Yung isang version. Ibig sabihin, lugar ng mga masasama. O saan ba yun? Hindi siyempre sa mga lugar na kung saan, di ba? Wala doon ang presensya ng Diyos. Mas masaya ba tayo pumunta ng mall, sinihan, ng date o ano-ano? Di ba? Si David, kahit pa dalhin mo ako sa pinakamagandang lugar o ano pa man yan, pipiliin ko pa rin kahit isang taon, isang araw lang. Di ba? 1,000 days cannot compare one day in your court. Hindi mo kayang bayaran, hindi mo kayang palitan yung isang araw ko. No? In the presence of God. Ng 1,000 araw na masasaya without God's presence. Yan yung principle ni David. Kaya siya rin nagsabi, diba? Sabi niya, I offer to God that cost me nothing. I can't offer to God. Okay? And pangalawa, makapag-build tayo ng temple is, siyempre, kailangan nagsisimula talaga yan. May burden tayo, may sadness, maramdaman natin yung kalungkutan, yung pasanin. And then, ito yung magdadala sa atin sa panalangin. Diba? Kaya sabi ko sa inyo nung nakaraang linggo, isa sa pinakamaganda, pinakamabisa, marahil na pwedeng i-pledge natin sa pagtatayo ng ating church building is your prayer. Araw-araw, sabay-sabay tayo. Diba? Sa dami natin na to. Sabi niya nga, 2 or 3.
Diba? It's time siguro na magkaisa na tayo. Kung siguro 20 years ako lang nagpe-pray, pero ngayon siguro sabay-sabay tayo, aywan ko lang. Kung hindi mayanig ang impyerno. Diba? Yeah. Ay kung samahan pa tayo ng iba. Diba? Powerful yung prayer ng isa, pero siyempre mas matindi. Diba? Kung tama-sama tayong manalangin. Kaya si Nehemiah, nung narinig niya yon, sabi niya, he wept. Sabi niya, hindi lang siya nalungkot, hindi lang siya nagkaroon ng burden. Sabi niya, I prayed to God. And then, ito yung sabi niya sa panalangin niya, sabi niya, look at me, Lord, and hear my prayer as I pray day and night for your servant. Hindi para sa kanyang sarili, para sa bayan, tao ng Diyos. Day and night. Nag-fasting talaga siya. Yan talaga prayer niya. Hindi umaga lang o gabi lang. Day and night. He prayed. Kaya sinabi ko nung linggo, pwede ko ulitin sabihin ngayon, kung tayo mananalangin ng totoo, tama-sama, diba, yung seryosuhin talaga natin, sa puso talaga natin. Lord, hindi namin ito kaya. Wala kaming resources, etc., etc. But you can. Kaya mo to. Humakbang tayo sa pananampalataya. Kalakip ng ating panalangin. Amen? Sa puso natin, seryosuhin natin ang Diyos. Lord, hindi to biro. Diba? Ang Diyos kikilos at gagawa. At unti-unti na siyang gumagawa. Minsan may mga pagkakataon, kala natin, walang ginagawa ang Diyos. Pero silently, God moving. Minsan di lang maingay. Di naman pa-impress ang Diyos eh. Di naman niya kailangan magpa-impress, magpasikat. Diba? Katulad ng iba. Siya hindi ganun. Kaya maalala niyo si Elijah, nung sabi niya, narinig niya yung malakas na hangin. Sabi niya, wala doon ang Diyos. Diba? When he deal sa Diyos, apoy, diba? Wala doon ang Diyos. Lindol pa yata yun. 3 yata yun eh. Diba? Narinig niya, basa niya, First King. Wala doon ang Diyos. And then, biglang, diba? Napatago si Elijah. Narinig niya, the still voice of God. Malimanay na boses ng Diyos, tinig ng Diyos. Kaya hindi nagpapa-impress ang Diyos para pansinin natin. Hindi siya kulang sa pansin na katulad ng iba. Diba? Ibang relihiyon dyan, ibang tao dyan. Ang Diyos hindi niya kailangan yon. Kukilos siya ayon sa nais niya. So, ang isang mabisa dyan para kumilos ang kamay ng Diyos, yung sinabi ko nung nakaraang linggo, when we work, sabi ni John Wesley, we work, but when you pray, God's work. Pag tayo ay manalangin, ang Diyos kikilos. Limited ang financial resources natin, pero meron tayong resources na unlimited. I-tap natin the resources. The unlimited resources of heaven. Yung sabi nga ni Bishop nung pumunta siya rito, siya lang may pangako. Politiko, hindi niya kayang gawin yon. O kahit sino. A promise of open heaven. Bukas na langit. Di ba? Minsan sinasabi niya, sky's the limit yan. Pero may limitasyon pa rin. Kaya siguro panghihinaan talaga tayo ng law. Magpaplano tayo ng building na ganito. We need millions of, diba, budget. Talagang manliliit ka, manghihina ka. Diba? Ay ako nga, ganito pa lang eh. Yung sabi ni nanay, siya ba yung nagtanong, diba, 2,000 nga lang binibigay sa akin eh. Isang buwan eh. So, ibabudget mo pa yon, diba? Paano nga naman yun?
Pero ang pananampalataya, hindi naman doon nakatingin eh. Di ba? Kaya ngayong linggo, nakanda na ba yung form natin? Ayan. Magkakaroon tayo ng, kaya ganitong pinag-uusapan natin, kasi magkakaroon tayo ng commitment. Ayan. Sabi ko, maglagay ng amount. Pinakita niya yata dito nung nakaraan, di ba? And then may others. Actually, ilalagay ko sana doon, papalagay ko din sana, maglagay din kayo ng prayer. Pero baka mamaya po, prayer na lang yung chichikan. Diba? Kaya given na yon. Amen? Kaya sinasabi na lang natin verbally na kailangan natin. Automatic na. Ate, sabi ko, lagyan nyo ng prayer. Baka mamaya po lahat prayer. Hindi natin mabibilang yon. Yeah, monthly lang. First monthly prayer. Second month, aba, prayer pa rin. Tapos hindi naman totoo. Ayan ang mahirap. Di ba? Kaya ngayon ko lang sinabi yon, at least nagawa na yung form. Di ba? Kaya tinanong ko muna nagawa na ba? Dahil baka mamaya, maisingit pa. Di ba? Pero lahat yun ang pledges. Well, hindi ko pa naman sinasabi to, pero tatalakayin natin ang Book of Nehemiah. Okay? So pangalawa ay, next is about, repentance. Alam niyo, masalimot ang kwento ng lugar na ito. Since the beginning pa. Kaya kung kahit ako personally, kahit kay Bishop Pipito, sinabi ko na to sa kanya. Maliban lang kay Bishop Ariel, hindi ko pa nasasabi. Pero nasabi ko talaga kay Bishop Pipito yung damdamin ko. Sabi ko, kung sisi at sisi lang sa leader at kung sino-sinong tao, marami kang dapat sisihin. Kaya nga yung pastor dito, nag-resign dahil sa ganyan. Diba? Dahil iniwan niya talaga. Dahil marami talaga. Pero, wala, tapos na yun eh. Aminin na lang natin, lahat tayo nagkasala, nagkulang. Not even me. Kahit ako. Minana ko lang to, pero may pagkukulang ako. Although the best that I can. Di ba? Kumonsulta ako sa abogado, etc. Halos monthly o twice a month ako noon, pupunta dyan sa NHC na yan, kasi lapit lang naman, nilalakad ko lang, para lang kamustahin, pumunta yung mga GMC board, para, pumunta sila, nakapagkwentuhan, nag-usap doon, nilaman, wala naman. Siyempre, panalangin pa rin. Kaya sabi ko, ako na lang pupunta. Diba? Kasi, kahit naman sumama sila, ganun pa rin, wala rin. So, yan, ako na pumupunta. Pinapollow up natin yung titulo. Kasi yun naman ang dahilan lagi nila. Pag may pera, may sponsor, sabi nila, wala yung titulo. Delikado. Baka kung kailan na ipaayos na yung building, saka magka-problema, so sayang. Yan ang sabi nila. So, hindi sila tiwala doon. Sabi ko, hindi nga, lahat naman po halos dito. Mga bahay dito, doon sa lugar na yun, wala pa namang titulo. Talaga. Hindi pa ayos, mga ganyan. Diba? So, ayaw pa rin nila. Hindi sila makumbinso. So, well, sabi ko, just wait and keep on praying. At, ayun. Ako lang magsasabi, pinalo up daw nila nung kailan? Nung Friday. At merong positive na nangyayari na unti-unting kumikilos. So, pag-pray natin na huwag mapigilan pa ng kaaway. Siguro, hindi muna natin sasabihin sa ating conference. Pag nandyan na yung titulo talaga, saka natin bulata sa harap nila. Ayaw ko naman sabihin isampal sa mukha nila. Baka sabihin naman nyo, bira naman tong pastor na to. Pero gusto kong, diba, ilatag.
Yan. Yan, ganyan, di ba? Sarap nila. Itong titulo. Ito yung titulo. At sabi nila, 3 weeks. 3 weeks ba? So we pray. Tutukan natin. Di ba? Pag-pray natin. You may know. Di ba? So, kahit pandemic, may ginagawa ang Diyos. Kahit pandemic. Di ba? Kumikilos ang Diyos. Nabigay marahil ang mga demonyo sa impyerno. Lalo na kung tutuloy-tuloy natin. Di ba? Alala nyo si Daniel, nung siya'y nanalangin, diba? Hinadlangan yung kanyang panalangin. Sabi ni Gabriel, oy, one day pa lang, unang araw pa lang nag-pray ka, binigay na yung sagot ng panalangin mo. Ang problema, King of Persia, sabi niya, hinadlangan niya ako. Ay, kilala nyo ba si Gabriel? Na angel? So, anong trabaho niya? Yeah, messenger lang siya, hindi siya warrior. Kaya nung nakipaglaban siya, siyempre, wala. Lanto-lanto tayo siguro dahil hindi naman siya warrior. Hindi naman yung trabaho niya. Kaya tumagal ang laban. Buti na lang, nag-to the rescue yung warrior talaga. Sino yun? Hindi nyo kilala. Yung captain. Di ba? Si Michael. Sino ba may pangalan Michael dito? Wala. Buti na lang. Yeah. Si Michael, siya yung talagang warrior. Yan. Kaya tingnan nyo, Old Testament and the New Testament, pag nababasa nyo mga pangalan na yan yung mga prominent na pangalan ng mga anghel na kanya-kanyang trabaho. Pero may mga kasama sila, siyempre. Pero sila yung mga leader, maliban kay Satanas. Diba? Si Lucifer noon, siya naman ang leader ng worshiper. Yan. Kaya mag-ingat kayo mga worshiper. Pag lumalaki yung ulo ninyo, tumutubo yung sungay, putuloy na natin. Yan. Direktor tingnan mo pag tumutubo yung sungay. Lumalaki lang yung ulo. Kaya binagsak siya di ba? Hindi naman siya namatay, hindi naman pumatay o nagmayabang. Sabi niya, I want to worship. Gusto niya sambahin daw siya o sambahin siya mas mataas sa Diyos. Aba, worship leader ka lang. Gusto mo mas mataas pa sa'yo. Sige, doon ka. Binulusok siya. So, ano ba napunta tayo sa anghel? Yun pala. Kay Daniel. Ayan. Sa panalangin ni Daniel. Ayan. So, ang mga demonyo, hinadlangan siya. Kaya si Gabriel, dahil di naman siya warrior, messenger lang siya, tagadala ng balita. Maalala nyo si Maria, nung ipinanganak siya, ipapanganak si Jesus, di ba? Sinong pangalan ng Gabriel na pumunta doon? Sinong pangalan ng Gabriel? Ng anghel, di ba? Yung messenger talaga. Old and New Testament, prominent yung mga pangalan na yan ng mga anghel. Okay? So, alam nyo na yan mga bata. Sunday school Wow, mas magagaling pa yung Sunday schooler namin sa akin kaysa sa inyo Sinong Gabriel yun? So, yun ang trabaho niya. So, hindi siya to the rescue yung warrior. So, si Michael, ayun, siyempre lahat sila nagtakbuhan. Warrior yan Yun talaga ang trabaho niya So, nangyari, naihatid sa kanya at si Daniel, dahil akala niya hindi pa tunugon yung panalangin niya, nag-pray siya, kinabot ng 21 days. Kaya may Daniel fasting na tinatawag. That time, dahil nagtatrabaho siya, so hindi siya muna nagpabango, hindi kumain, hindi nasayada ng mamantika, di ba, etc., etc. Yun yung mga ginawa niya habang siya ay nagtatrabaho. Umabot ng 21 days. Kaya, huwag tayong tumigil hanggat di natin nakikita. Isa sa mga tao na hinangaan ko ng buhay noon, actually, binabasa ko lagi minsan yung biography niya, yung talang buhay niya, si George
Mueller ba yun? Mueller. Ang taong nabuhay, sabi niya, yun ang kwan sa kanya, description. Ang taong nabuhay sa tuhod, namatay sa tuhod. Kasi nakaluhod nang namatay. Pero nabuhay yun sa tuhod. Walang puhunan. Nakapagtayo ng orphanage. Panalangin lang. May kwento pa nga sa orphanage nila, isang araw, ewan ko, natatandaan nyo, nakwento ko na sa inyo. Walang makain, walang maipakain, 2,000 bata. Sabi ng mga tao, ng mga social worker, yung mga nag-aalaga sa mga, Sir, wala na tayong budget, wala nang pagkain. Ang gagawin natin? Wala nang pagkain sa mga bata. Sabi, sige, latag niyo yung mga plato. Tawagin niyo yung mga bata, kakain tayo. Walang laman yung plato. Nilatag nila. Diyan yung mga bata, tuwang-tuwa yung mga bata, pero walang pagkain. Sabi niya, okay, let us pray. Sabi niya, manalangin tayo. Wala pang pagkain. Pero nag-pray sila. Mamaya-maya may kumatok sa pinto. Pagbukas nila ng pinto, sabi nila, meron po kaming mga pagkain na ibibigay sa inyo. Frozen. At kung ano-ano pa. Kasi nakita namin na ito pala ay orphanage, bahay, alagaan ng mga bata. Ay nasira yung van namin, di-deliver namin, nasira, ay masisira yung pagkain. So nakita namin, donate lang namin. Kasi kumain sila. Sobra-sobra, may budget pa. That's faith. Kaya sabi doon sa kanya, ang miracle ng Diyos, normal na lang, hindi na siya pang-araw-araw na bahagi ng buhay niya. Sa atin, di ba? Nakamiss na. Di ba yung gano'n? That's a miracle. Okay? A step of faith. Di ba? Kayo, kaya niyong gawin yun? Kung hindi kayo nasanay, nabuhay sa panalangin. Siyempre, sasakit agad ang ulo mo. 2,000 bata. Ano yung papakain ko dito? Diba? But God, move. Maraming kwento sa buhay niya. Nakasakay pa siya sa barko minsan. Grabe yung fog, di ba? Nagkaroon ng tigas yung hindi makatakbo yung barko. Diba? Yung nagyelo, yung daanan nila. Kaya sabi niya sa kapitan, tuloy mo kasi magpipreach ako, magtuturo ako ng Word of God doon sa isang bayan na ganito, na ganyan. Sabi niya, sir, hindi na tayo makakausad. Hindi, palakarin mo. Pumunta siya sa harap ng barko, sabi niya, Lord, make a way. Natunaw yung yelo. Pagdilat niya, tumakbo yung barko. Umusad yung barko. Pupunta ako doon sa lugar na yon. Walang makakadang. Marami. Kung marunong kayo magbasa na, ako mahilig kasi ako magbasa ng mga ganong mga buhay ng may buhay, ng mga dakilang ginawa ng Diyos sa buhay nila. That's why way of refuel ko, ang encouragement ko. Kaya marami ako mga talambuhay, yan, ng mga great man, mga general, God's general. Kaya nung makita ni Jenny yung God's general na libro, sabi niya, oh, ito, sabi niya, di ba, ito, yung gustong ganyan. Oo. So, anyway, pangatlo, yan, repentance. Kailangan nating magsisi. Alam niyo, isa pinakamahirap, kaya ang tao hindi makapagbalik loob sa Diyos, ay yung walang kinikilala na walang pagkukulang. Every time we reject na tayo nagkasala, we reject the crucifixion, Jesus Christ. Kaya nga siya namatay dahil sa ating kasalanan. Tama? Kaya yung mga tao, takot magsimba o ayaw magsimba, o ganito. Kasi wala naman akong kasalanan, wala naman akong niluloko. House to house kami noon, yung lagi sabi sa amin, pumunta kayo doon sa mga kuwan. Huwag dito. Kasi wala naman kaming kasalanan. Yung pinakamahirap. Kaya sabi ng isang author, sino ba yun? Sabi niya, pinakamahirap na pumasok sa kalyan ng langit ay hindi yung mga adik, hindi yung mga hostess, hindi yung mga prostitute,
Hindi yung mga magnanakaw, yung killer, hindi yun. Pinakamahirap, yung self-righteous na tao. Nawala ba kayo doon? Kasi hindi mo kailangan ang Diyos. Kaya wala kang kinikilalang pagkukulang, pagkakamali. Kaya si Nehemiah, nung nalangin, sabi niya, "Look at me, Lord, and hear my prayer as I pray day and night of your servant, the people of Israel. I confess that we, the people of Israel, have sinned." Sinabi niya sa sarili niya, kami, nagkasala po kami, Panginoon. My ancestors and I have sinned. Aking mga ninuno, ako ay nagkasala. Amen? Hindi panahon ng sisihan, panahon na pagbabalik loob sa Diyos. Kaya ang hirap magbalik loob yung mga backslider ko minsan. Bakit? Because napaka self-righteous. Mas magaling pa yan sa'yo. Siraan mo ng gospel, naku po. Diba? Yung balik-balik teorya namin noon sa Bible School, nag-backslide daw. Pag pumunta sa simbahan, wala, sisirmonan niya lang yung nagsisirmon doon. Ano ba pinagsasabi mo niyan? Kasi mas magaling pa siya sa nagsisirmon. Matanda pa yung pastor. Tapos, siyempre, pag tumanda na, medyo mabagal na magsalita, ano ba naman tong pastor na to? Ay, ang galing nga naman niya. Lahat kami noon sa Bible School, we honor him. Naging SBO president namin. So, lahat na yata ng position sa ako. Pero nung tumalikod daw sa Diyos, grabe. Macho, ganun mo pa lang, alam na niyo sasabihin mo. Hindi ko pa sinasabi yung verse. Alam ko na yan. So, ganun din kami minsan, di ba? Yung mga backslider. Tama? Ang hirap. Huwag ka nang makipagtalo dyan. Just pray. Ang Banal na Espiritu mag-convict. Pero sabihin mo, makipagtalo ka, ganito, ganyan. Di ba? Ang Diyos noon, ganito, ganyan. Alam na niya na yun. Alam niya na yun. Di ba? Kaya ang hirap. As we have acted wickedly against you and have not done what you have commanded. We have not kept the laws which you have given us through Moses, your servant. Kaya alam nyo, kung sama din ng loob, pinairal ko dito, tagal na akong wala dito. Hindi naman ako taga-Tondo. Kaya sabi nung isang kaibigan kong pastor, bilib naman ako sa'yo, hindi ka taga-Tondo, tumagal ka doon. Ano ba yun? Yung nalampasan mo pa. Na-break mo pa yung record ng taga-Tondo doon. Alam ko, hindi ko mabibreak noon eh. By the grace of God, na-break ko. More than 10 years lang si... 13? Oo, kabisado ni Ate Janet. 13 years lang. Diba? Sinumpa ko noon ang lugar na to. Sabi ko, dalhin mo na ako, Lord, kahit saan, wag lang dito. Yeah. Tanong niyo sa Diyos. Pag alis ko dito, sabi ko, dalhin mo na ako saan, Lord, wag lang dito sa Tondo. Kasi alam ko yung sitwasyon, alam ko yung kalalagayan, alam ko yung mga tao, kilala ko yung mga tao. Kaya siguro ang ginawa sa akin nga, kung saan-saan ako dinala. Hanggang isang araw, nakita ko na ng sarili ko, nandito na rin. Kaya sabi ko, Lord, kung nandito na rin lang, dinala mo ako, Lord, give me a burden. Hindi sama ng loob. Kasi may sama ng loob na talaga ako. Sa church, sa conference, sa mga leader ng organisasyon. Sabi ko, bias. Malapit sa ano ba yan? Malapit sa kusina ang nauulingan. Ay, yung mga ganun tayo, mga Pilipino. Dahil taga-Tondo lang kami. Wala kaming boses. Pero may boses tayo sa trono ng Diyos. Amen?
Walang makakapigil doon. Kahit sino. So we start the step of faith. Mamaya magkakaroon po tayo ng pirmahan, kontrata. Matagal-tagal naman na natin hindi ginawa to. Almost more than a year na, di ba? Ha? More than a year na. So, magkakaroon tayo mamaya ng pirmahan. So, ibibigay po sa inyo. You can pray. Kaya sabi ko nung Sunday, panalangin nyo na para mag-decision kayo. Pag-usapan ninyo. Kung may kasawa kayo, pag-usapan ninyo. Kung estudyante ka, alamin mo na saan ba manggagaling. Di ba? Ano ba yung dapat kong give up kung kinakailangan, etc. etc. So, ayun. Step of faith. Hindi tayo titingin sa ating bulsa at laman ng pitaka. Diba? Sabi ng Diyos, subukan nyo ako. Ang isa sa pagkilala natin sa ating pagkukulang, makikiisa tayo. Lord, we have sinned. Nagkasala kami. Naging kuripot kami sa iyong gawain. Nilimitahan namin yung kakayanan mo. Diba? Nilimitahan namin yung kaya mong gawin. Sabi doon, you are the God, kayang gawin. Higit sa pwede nating hilingin at isipin. I-activate natin yung faith natin. I-tap natin yung unlimited resources na meron tayo. Amen? Agree?